The context of the world speaks to us that when conflicts prompted separation, it gave rise to distinct journeys, amplifying the blessings, especially in gospel spreading. Diverse perspectives in a community, akin to the collaboration between Paul and Barnabas, can enhance the overall purpose of outreach by providing a range of insights. The split acted as a catalyst for multiplication of missions, illustrating how embracing essential divisions fosters spiritual growth and enhance mission effectiveness. How might embracing necessary divisions contribute to a deeper spiritual growth within communities and individuals? Study with us today as we think of divisions can multiply blessings, today on Good Morning Pastor. Yes, good morning mga kapaglaom. O ang atong topic for this hour is division can multiply blessings. Ang atong overall nga tema sa atong panimbayan sa Kabuntagon World mga kapaglaom is when division become divine multiplication. So atong tanawon mga kapaglaom no kung unsa daay ning divine multiplication, atong makauban sa atong segment for Good Morning Pastor, ang atong Associate Executive Secretary and Human Resource Director of Southern Asia Pacific Division, kini ang headquarters sa tibuok Iglesia Adventista sa tibok Southern Asia Pacific Division. Atong i-welcome si Pastor Mamerto Gingging II. Pastor, good morning. Good morning, Charm. Mayong buntag kaninyong tanan, mga kapaglaom. Pastor, rare kayo nga akong i-appeal ay mong the second number. Ahap ako kabaluan the second day ka. So, sa imong senior, good morning. Pastor, we are going to talk now about kaning blessings in division. Ang multiply ang blessings kung na division. The best example in the Bible that a Bible could give us is kaning story ni Barnabas og ni Paul. Can you tell us a bit of what happened ay nganong perfect man sila nga example of this topic today? Maayong buntag, mga kaigsunan, usa ka na kanindot kaayo nga ihimplo nga gipakita, Charm, kaning istorya ni San Pablo, Apostol Pablo o kang Barnabas. Kaya kung imong tan-awon ang background nila, by the way, makita nimo ang ilaang sugilanon diha sa Acts, sa mga buhat sa Biblia. Huwag mo makita nga kung ang dagan sa ilaang sugilanon actually dili ni sila suo, dili ni sila amigo to begin with. Ang ilaang sinugdanan mao nga ang ngalan nga Saulo, kay before siya nahimong Pablo, Saulo man siya. Saul. Ang ngalan nga Saul gikahadlukan na. Ganit tan-aw nimo sa Acts chapter 4, makita nimo nga sa diha nga na-converted na si Paul nga kaniadto Saul, gusto siya nga makigmeet sa mga kaigsuonan didto sa Jerusalem. Pero walay gusto nga makigmeet niya. Gikahadlukan man siya. It was actually Barnabas ang ga-introduce kaniya kung imong tan-awon dinha sa Acts chapter 9 verse 27, makita nimo nga si Barnabas ang gakumbinsi sa tanan nga mga disciples na okay ni siya. Ang iyang testimony o giunsa siya paggiya sa Ginoo. So, mura ba siya ay bridge si Barnabas true to his nickname, kay ang Barnabas dili man na mo iyang tinuod nga ngalan. Unsa po yung nickname, Pastor? Ang iyang tinuod nga ngalan, Joseph. Pero Barnabas is the nickname? Ang kanang Barnabas, nickname na nga gihatag sa mga disciple niya. Tungod kay ang meaning magud sa Barnabas is son of encouragement. Oh, nice. Nice na taga na itong ngalan nga Barnabas ang itong mga anak. Son of encouragement. Wala gid na ko kayo kadungog ana nga ginganlan ang tao ana, pero lagi nickname na. So makita nimo nga ang iyang personality winsome kayo. Ganahan kayo ang mga disipulos ni Kristo makig-uban kaniya. Busa imbis kay ang ngalan niya Joseph, ginganlan siya og Barnabas kay maayo siya nga encourager. Gi-encourage galing niya si Saulo nga mahimong
kabahin sa mission. Pastor, naa din sila mga disagreement over John Mark. Kanang giunsa man po ni Pastor nga ang ila ang nag-separate man gud sila og mga dalan nga nahimo na noon siyang blessing sa gospel. Can you elaborate more on that, Pastor? Thank you, ana nga pangutana, Charm. Kani magong buhat sa Ginoo, atong hinumduman mga kaigsuunan nga ang buhat sa Ginoo, first of all, this is God's mission. Now, this is not, to begin with, this is not our mission. Correct. This is God's mission. Number two, this is God's church. And so, because it is His mission and it is His church, He makes Himself responsible for the success of the mission and of His church. Mao na atong hinumduman. Karon, ang usa sa mga butang nga ang ngayon nato tan-awon diha kang Apostol Pablo is kung naay disagreement so sharp, ang ingon sa Bible, the disagreement became so sharp, that is normal. So okay ra di ay nga na That is disagreement. normal. Kay there is never a perfect church. So ikaduha, mao nga disagreement happen, bantayan ni mga kaigsunan ha, when the focus is more on the human personality other than the mission of God. So mutanaw nagaling ka og tao, mutanaw ka og personality sa tao, di ko ana kay di na gwapo, di ni gwapa, wala ni di ni kabalo mo kanta unsa pa na din na when the focus is more on the human personality, ang mas secondary ang mission, na ay disagreement nga mahitabo ni ana. But ang what appears to be a setback, what appears to be a division is actually God's way of multiplication in terms of mission. Ganahan kay ko ana, Pastor, no nga di ba daghan kay mga churches nga nabuo na established tungod pod kay ni mga disagreements sulod mismo sa iglesia, but then it turned out to be a blessing kay nadaghan na hinuon ug mas napadali na hinuon ang buhat sa pagmantala sa maayong balita. Tinuod kaayo ng imong giistorya, Sister Charm. Sa dugay nako nga pagpanerbisyo sa iglesia, daghan kag makita gani nahimo na lang ng muraog katawanan nga cliche ba nga gusto kag church planting, paawayan ang simbahan na. So mag-away ang simbahan, mabahin, matunga. Like I said, when the focus is more on the human personality, the mission becomes secondary, mag-away gyud. Apan kay there is no situation in life where God's grace falls short. Maayo magiging ang Ginoo. Himuon na niyang panalangin. So, true to his nickname nga Barnabas, son of encouragement, iya ang tagaag second chance si John Mark, kay si John Mark kang Pablo gini ayon ning tawanan gibiyaan mi ani atong una nya kanong kuhaon maghapon ni nako karon. So kumbaga, Pastor, Barnabas has become a bridge to everything na nahitabo sa ila ano. Pastor, when we imong gistoryan kaganiha nga usahay in reality mo pud na nahitabo sa atong iglesia, but sometimes it is hard to adopt or embrace this kind of situation nga naay mga disagreement. For example, sa usa ka bag-o nga tumutuo, lisod ni siya. But how can we embrace nga kanang dunay mga division? First step is disagreement, pagkahuman ay division. Usahay, lisod ni siya nga process. Unsaon nato ni siya pag-adapt sa atong kaugalingon? Daghan kaayo, I'm speaking of reality, Sister Charm. Daghan in town kaayo nga mga kaigsunan nga nahimong casualty kay collateral manggod sila labi ng bag-o. Dili kasugakod kay nabito sinulti. Masyak ba? Matrauma? Unsa man hinita po ani? Naisinultian sa in English nga to live above with the saints we love, what a glory. To live below with the saints we know, that's another story. Karon pa ko kabalian, ganahan ko ato, Pastor. So ang mahitabuan na magud mga kaigsuunan kay ang kani magong bag-o, dili po nimo mabaso sila kay ngano mutan-aw magud sila personality kay gilook up magud nila ang mga kaigsuunan. Unya pagtan-aw nila kay ang church di ay dili man perfect, makita man nila ang flaws, makita man nila ang mga apan o mga biases sa tao, mao nang ang mahitabo mga kaigsuunan wala na in town sila. So ang ato nga encouragement karon kaning sugilanon nga tanan nga naminaw og ang tanan nga mga kaigsuunan nato nga mga bag-o nga kung imong panamalandungan kaning kinabuhi ni Barnabas ug ni San Pablo nga nag-away sila og ayo tungod lagi kay kang John Mark, tungod ni John Mark
It's not because of the mission. Just for one person. Na kang John Mark, nag-away sila, normal na nga mahitabo sa iglesia, apan ang nahitabo, kung imong tan-awon sa unahan, si San Pablo na mismo mo'y nagsulat kang Timoteo, nga, other is John Mark, kay mapuslano na sa buhat. So everybody deserves a second chance. Oh, I like that. Everyone deserves a second chance. Pastor, there are people now who are watching, maybe sa tibuok tuig, sa sulod sa iglesia, doon ay mga disagreements. Maybe doon ay mga division, kanang namantay mga sometimes, dili malikayan nga mga disagreements. Unsaon nato karon nga tuig nga atong i-strengthen ang atong pagsabot, unya atong i-embrace nga sometimes things happen and that let God iyang it-turned out kini nga mahimong blessing hinoon. Duha ka butang ang akong ma-recommend, Sister Charm, o kanatong tanan nga mga kaigsunan. Number one, you read the stories in the Bible. Kaya kung imong basahon manggod ang mga sugilanon diha sa Bible, particularly in the book of Acts, makita nimo nga kana di ay siya reflection na sa ato pong istorya sa atong kinabuhi. And number two, you pray a lot. Ako mo gidasig nga magampo mo kay because God in His extraordinary wisdom and leading mo guide nga mahimong panalangin kanang atong makita karon nga setback og murag dili maayo nga mga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi sa ato nga iglesia. Dunay kana bitaw sinultian sa English nga this too shall pass. Yes. Mulabay ra na tanan mga kaigsunan unya mahimo ng panalangin kanimo. Yes, thank you kayo Pastor Mamerto Gingging.